sigahan ng ICC yung mga general ng Myanmar dahil sa nangyayaring kaguluhan doon, no? Pero talagang one of a kind ang nangyari kay Pangulong Duterte, no? Kaya tingin ko mas far-reaching ang implication at ang epekto nito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? At kita ng ICC na kaya nilang kulihin ang isang leader ng bansa tulad ni Pangulong Duterte, no? Kaya naman nung kanyang mga appeal na siya ay palayain temporarily ay hindi pinagbigyan. Dahil kung yan ay uuwi sa Pilipinas, ay wala nang balikan yan, no? So talagang malaki ang balitang ito sa ating bansa at sa buong mundo yung pagkaaresto kay Pangulong Duterte, no? At alam mo, yung trial ay hinihintay dahil maraming apela itong si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang lawyer na si Nicholas Kaufman, no? Yan nga kung ay fit to stand trial, no? At salita na ang mga medical experts na kinonsulta ng ICC at sinasabing siya ay fit to stand trial, no? But nag-aapila pa itong abogado ni Duterte. So, abangan natin sa susunod na taon kung matutuloy na nga na basa, no, at simula na ang trial na alam naman natin na hindi ito mabilisan at hindi ito napakadali, no? Kasi ang mga hukom ng ICC ay kung saan galing na bansa at minsan lang mag-convene, no? Hindi naman araw-araw nagkikita-kita yan, no? Tulad sa Pilipinas, yung mga judge natin, Sandigan Bayan, halos araw-araw nagkikita yan, no? Ito kita, no? So, abangan natin. Yan ang pinakamalaking balita, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung titignan mo na sa ating domestic front, ay kabit-kabit yung nangyari, no? Yung una, yung pag-aaway ni si Presidente Sara Duterte at ni Pangulo Marcos na nagsimula pa last year, no? At nauwi nga sa impeachment tung February 2025. At yung nangyaring pagsisiwalat ni Pangulong Marcos sa mga corruption scandal na konektado sa mga ghost project sa flood control, no? Sa ating bansa, hindi lang sa Bulacan, sa Mindoro, kundi sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa. Pati nga ilang mambabatas ay nadawit dito, no? Pero hanggang ngayon, hinihintay pa ng taong bayan kung may makukulong na big fish, no? At kung maiuwi si dating Congressman Saldico na sabit din sa mga flood control projects, no? At mismong ang ilang engineer ng DPWH ay nagsabi na sila ay nag-deliver ng milyong-milyong, daang milyong pera na umabot sa bilyon kay dating Congressman Saldico, no? At alam mo, sabit din dito yung pinsan ng Pangulong Marcos na si dating Speaker Martin Romualdez. Ang inaabangan natin kung si Pangulong Marcos ba ay tutuluyan na idemanda at ipakulong itong kanyang pinsan. So yan po, abangan natin sa susunod na taon, no? Pero maliban dyan, merong mga ilang cabinet members din na nasabit dyan sa anomalya ng flood control projects tulad Secretary Manny Bonoan na pinalitan ni Secretary Vince Dizon at ang namayapang si Yusek Cabral na suki, no? Sa mga flood control proponents kung sino-sino yung
nagrekomenda na pondohan itong mga proyekto nila, no? Right. Alang lugar sa probinsya at distrito, no? Kasama diyan sobre yung mga USEC na malaki ang kinita, no? Dahil sila yung nagpo-propose at nagiging conduit ng mga politician natin sa pagtanggap ng kickback, no? Kasama diyan si Yusek Traigi Bolaybar ng DepEd, no? At si Yusek Adrian Bersamin, no? At si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ, no? So lahat po yan ay sangkot, pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon ay hindi pa pinapatawag ng ICC, no? O ng Senate Blue Ribbon, dahil alam ko naman natapos na ata yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon o ng Ombudsman, no? Dapat talaga kasama itong mga taong ito na makasuhan. Kaya lang meron silang hawak na alas at pwedeng sumabit hanggang sa Malacanang, no? Ito nga si Pangulong Ferdinand Marcos, dahil imposible namang hindi niya alam ang galawan ng kanyang mga tauhan, no? Correct, correct. Sa mga lolo't lola natin na nanonood, nagsimula po ako ng live Q&A natin. Ang tanong ko po, ano sa tingin ninyo ang pinaka-importanting event na nangyari sa 2025? Comment na at babasahin ko po ang inyong mga comments maya-maya lamang. Pagpapatuloy ng usapan natin, Mogs, actually nung pili ko tong topic na to, hindi din pumasok sa isip ko yung kung Pilipinas wise, no? Ang pinaka mabigat para sa akin sa tingin ko itong ang nangyari kay Pangulong Duterte. Okay pa rin po ba yung yung audio kasi ang kaibigan natin si Nash Fabros kaka-join lang, sabi niya wala raw audio. Baka sa may first part yun. hindi niya na hindi niya nakita. Tapos medyo may problema nga yung ating video. Nagcha-choppy-choppy tayo, Mogs. Okay, sige. Itutuloy ko lang. Although nagre-record naman tayo So, mukhang okay naman yung audio natin. Yung sinabi ko nga kanina, Mogs, yung tungkol doon sa pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte. Tama yung point mo kasi at a time na ang ICI ay nakakatanggap ng matinding pressure from the United States, ICC, na pressure siya ng United States, 'di ba? Kasi nga yung mga nila, yung mga bank account ng mga judges, 'di ba? Iniipit ng tapos pinahirapan sila sa mga visa requirements sila. Pero yung pag-pursue ng justice sa isang third party, lalo na kung may mga crimes against humanity, kagaya ng nangyari sa Pilipinas at kaya nga inimbestigahan sa ICC, nagkakaroon ng hope yung mga biktima at ang kanilang mga pamilya na makamit nila yung hustisya na hindi na makamit doon sa kanilang home country. So, test case nga rin siguro ito, Mogs, itong kay Duterte kasi kakababa pa lang sa pwesto At alam natin, kung maalala po ng ating mga loyal followers dito na nanonood, nasa may press one pa tayo no, Mogs, nung pinag-uusapan natin na anytime maaresto si Pangulong Digong, pero hindi lang natin sinasabi kung anong araw. So, alam natin that week, pero nagulat lang tayo na ang bilis. Martes ba 'yon nangyari nung naaresto siya? Oo. Nung bumalik siya galing Hong Kong. Oo, Sabado, sinabi natin na parang may mahuhuli na, di ba? Ang expect nga natin, off-cam, nag-uusap tayo na maaring Friday or Saturday the following week. Pero mukhang nag-ano sila, no? Nag-warm up doon kay Kibuloy. At tinignan nila kung ganito magiging senaryo, dapat mabilis sila. Hirap na kung ang pag-aresto nila magkakaroon ng sariling people power yung mga Duterte supporters.
So kaya nila itinuloy yun. Yun nga, yung implications on politically, syempre yung suporta ng China kasi nga umaasa sila sa isang Duterte para mapatuloy nila yung kanilang policy dito sa sa Pilipinas. At doon naman sa meron pa rin mga nagrereklamo. Sorry, Mogsang. May mga nagrereklamo na Noon, no audio tayo. Oh, may medyo nahihirapan yung video natin, nagcha-choppy-choppy. Pero sa iba yun, si Oliver. Baka yung mga nanonood yun na simula pa lang ng podcast kasi nga sa may first kanina wala yung audio. Okay. So, yung pinag-usapan natin nga tungkol doon sa aresto ni Digong, malaki po talaga implication nito at ito rin na siguro ang dahilan no Mogs kaya lalong naging malawak ang hidwaan ng Duterte Marcos at sumama na si Ate Amy sa away. mm, Kaya lumaki na rin ang gulo sa pamilya Marcos dahil dyan. correct, tama. At tingin ko, ah, hindi na maayos tong gusot, no? Ni Pangulong Marcos at ng kanyang kapatid na si Senator Amy, no? Kaya nga. Kasi naalala ko nung Siblings Day, binati ni Marcos si Irene pero si Amy hindi. Oo nga eh. Ito, meron ng comment si Jingjing Lapad. Ang para sa kanya, number one, yung pagkakaaresto ng ICC kay Digong. Number two, yung impeachment ni VP Sara. Three, flood control scandal, although masyadong hindi important. Pero siguro globally din, baka pwede na rin masama natin. Ang daming nangyari, no? Sa 2025, Oh, hindi lang kabit-kabit sa eh. Pilipinas. Oh, kabit-kabit eh. Kaya kahit tuloy yung aggression ng China nagbago eh, 'di ba? Yung gigil nila doon sa sa West Philippine Sea, mas naging aggressive sila at masyadong overly dramatic. Kung mapapansin niyo rin po mga lolo't lola, pati yung kanilang pagpakalat ng fake news sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, lalong dumoble at dumami yung kanilang mga trolls. Hmm. Napag-usapan mo yung no, yung West Philippine Sea, Romel. At tingin ko no sa darating na taon sa 2026, lalong titindi ang kiskisan diyan sa Baho de Masinloc at sa Escoda Shoal, no? Yeah. Kasi potential plus point yan eh. Alam naman natin na ang China ay nagbabalak na tayuan ng struktura yung Baho de Masinloc, no? Kaya lang para sa Pilipinas, yan po ay isang red line, no? Mm, Hindi po natin kailan pa man tatanggapin at papayagan na tayuan yan ng struktura ng China, no? At ganoon din po sa Amerika, yan po ay isang red line. Bakit po naging red line yan, no? Kasi alam niyo po yung international sea lanes of communication, yung trade route, no? Ay dumadaan po malapit sa Baho de Masinloc, no? tama. Meron pong 3 trilyong dolyar ng trade, Goods. no? Goods, trades, no? Dumadaan diyan sa South China Sea taon-taon, no? Karamihan po diyan ay langis, no? At Mm, mga consumer goods na galing Japan o Amerika papuntang Middle East at galing Middle East papuntang Japan, South Korea, Amerika, pati na Canada, no? correct. So malaking bahagi po ng trade, no, ang dumadaan diyan sa uh, West Philippine Sea at o sa West Philippine Sea malapit Mm, sa Baho de Masinloc. Kung magkakaroon po ng isla ang China at magiging military base ng China yung Baho de Masinloc, ay matithreaten po ang international trade, no? Makasakal po nila ang daan, ang daloy ng trade at pwede nilang sarhan ang daanan na yan. So, makaka-apekto ito sa global trade, no? Kaya talagang sisikapin po ng Amerika at ng Pilipinas at hindi lang yan, kanyang mga kalyado tulad ng Japan
Australia at Canada at New Zealand na pigilan ang China sa pag-reclaim, no, at paggawa ng mga struktura diyan sa Baho de Masinloc, no. Ganun din kasi next year, no, ay isang taon na lang, no, sa ginagawang prediction ng mga US generals na lulusubin daw ng China ang Taiwan para maibalik ang teritoryo sa mainland China, no? Mm. Kasi sa 2027, yan po ay 100-year anniversary ng People's Liberation Army. Kaya inaasahan po ng US na atakihin ng China ang Taiwan, no? At meron na pong president yan, yung ginawa ng Russia sa Ukraine, no? So parang yan po ang template ng China. So tiyak na magkakaroon mataas na tensyon, no? Mm. Pakita ng China, ng US at ng kanyang mga kaalyado dito sa ating reyon, no? So, wag naman po sana mangyari dahil kung magkaroon ng gulo diyan ay hindi pwedeng hindi madamay ang Pilipinas dahil tayo po ang pinakamalapit na bansa, no? Yung pong Batanes dadaanan niya ng mga barko ng China papuntang Taiwan, no? Hindi lang yang barko, pati eroplano nila ay tatawid sa ating bansa papuntang Taiwan, no? Kasi malapit na malapit tayo sa Taiwan. At isa pa, meron tayong mahigit na 150,000 na manggagawa na nasa Taiwan. At Mm. nagkagulo ay maapektuhan yan at kailangan nating i-evacuate yan. Ang Correct. problema, wala tayo gaanong eroplano at barko na magdadala sa dami ng mga Pilipinong nandiyan sa Taiwan. No? Kailangan natin ang tulong ng Amerika at ng ibang bansa upang maiuwi ang mga Pilipino. Hindi lang po mga Pilipino, tinagay ko ang lilikas pati mga Taiwanese lilipas din yan at iiwas Right. po. Mm. So, Mm. isang malaking humanitarian crisis po ang mangyayari kung magkakaroon ng gulo sa Taiwan sa darating na 2027 na pinipredict ng mga US generals. So, kaya ang ating pong dalangin wag naman sana mangyari kundi kasama po tayo dyan sa gulo na yan. No? Mm. Meron ng gulo sa ating Pilipinas sa Correct. control projects, Mm. yung problema na yan ay talagang kawawa naman ang administrasyon ni Pangulong Marcos, no? Baka Mm. hindi kayanin ng ating pamahalaan, no? Mm. Kasi may Mm. external at may internal na problema. Correct. At ang gulo sa internal natin, yun nga, yung sa investigasyon, yung top control scam. Di ba, Mogs, pinag-usapan natin kagabi na nababagalan tayo, may mga pangako siya, hindi niya natupad. And then ito, may mga problema pa sa global peace and order na ito nga, China, hindi mo alam kung talagang tototohanin yun. Nag-flex lang ng muscle Kasi tignan mo, di ba, Mogs? Nakita lang yung ano natin, yung mga mangingisda natin may hawak na kutsilyo Yung Biktima na raw sila di ba? Oh. ang So, hindi lang nila. kaya nga, hindi mo alam kung ano kung talagang ready. Yun nga yung analysis din ng mga sinusundan ko ng mga ng mga China, yung mga nagbabantay sa China, hindi nila alam kung nagfe-flex lang ng muscle itong China. Di ba makikita mo pa yung mga video ng mga military sa military parade, yung Mm. binibida nila yung dami nila, ang Oh. sundalo, yung kanilang mga tangke de guerra, yung mga missiles nila. Pero hindi to kagaya ng American soldiers at ng mga Russian soldiers na battle tested. Kailan ba huling Oh. lumaban sa gera ang China? 'Di ba may border dispute nga sila sa India pero hindi sila makaporma rin Dahil nagbobombahan sila ron sa may sa may border nila Yung yung huling giyera na sangkot ang China sa Vietnam noong 1979, no? Oo. Pero natalo ang China riyan, no? Oo. Kasi umatake sila sa border pero sila ay pinatras ng mga Vietnamese at nung panahon na yun, 1979, hindi pa ganong kalakasan ng China. Kaya sila
ay natalo, Oo, no? oo, oo. Napahiya ang China doon, no? Isang world power tinalo ng isang maliit na bansa. Kaya nga itong mga Vietnamese mayabang kasi hindi lang China tinalo nila, Correct. pati France at Amerika US. tinalo nila sa Mm. gera, no? Mm. At ngayon ay nagpapalakas ang Vietnam, no? Kung nakita mo, Romel, na may 7 isla na ginawa ang China diyan sa South China Sea, no? Mm. Ang Vietnam ay gumagawa ngayon ng 29 islands. Artificial islands. Little Mm. islands na sinalaki ng China, no? Mm. Kasi nga gusto nilang i-match yung ginagawa ng China. Mas Mm. marami silang hawak na isla. Correct, oh. 29. Kaya lahat ng 29 ay gagawin ng isla, no? At ang isa diyan yung North Cay ay yung North Cay hawak ng Pilipinas malapit dun sa South Cay na hawak ng Vietnam, no? Mm. Alam mo, bago mag-pandemic, no? Ang Vietnam at ang Pilipinas ay nagpapaliksahan sa pamagitan ng volleyball at football at Oo. sa dalawang isla na yan, no? So binibisita ng uh, Vietnam yung isla ng Pilipinas at ang Pilipinas ay bumibisita sa isla ng Vietnam at naglalaro sila ng volleyball at football, no? At may konti ring kasayahan, siguro may karaoke din diyan. Pero kasi naging masama ang ang karanasan ng Pilipinas, no? Diyan sa lugar na yan. Kasi noong 1980s ata yan, no? Iniwan saglit ng mga Pilipino yung isla na yan para Correct. mag-party. Pag Mm. nila, nakuha na ng Vietnam. Mm. Kaya yan. Pero ngayon, ang Vietnam at ang Pilipinas ay medyo close na ang relation, no? At pareho silang binubugbog ng China sa kanilang illegal, coercive, aggressive at dangerous behavior, ika nga, dyan sa West Mm. Philippine Sea. Yeah. So, Mm. kakampi na ngayon ng Pilipinas ang Vietnam, pero kaya hindi makapagreklamo ang Pilipinas na gumagawa ng isla ang Vietnam. Correct. Ang kinakalaban nila yung China. Oh, tsaka ang ginagawa ng Vietnam within their own exclusive economic zone eh. Hindi naman nila kinukuha yung nasa loob ng West Philippine Sea. Hindi kagaya ng China. Correct, tama ka dyan, Romel. Hmm. At yun nga sabi ni Jingjing Lapad baka bluffing lang ang China. Yun nga even mga American commentators mogs na mga napapanood ko, yun ang nasasabi nila. Is China really capable of following up their threats? Sa kagaya ng threat nila sa Taiwan. Unang threat nila yan. Pangalawang threat nila dito sa Pilipinas. At pangatlo, gusto rin nila expand yung territory nila dun sa may bandang India Pero kung magiging sukatan lang yung ginagawa nila sa India, mukhang hindi nila itutuloy yung mga pagyayabang nila, yung chest beating nila, Mogs. Alam mo yun, nag-iingay lang, Correct. nagtatapang-tapangan. Kasi sa India, hindi nila mai-advance yung pag-claim nila ng ilang territory doon sa Golan Heights ba yun? Sa may Northern India. Ay, na-expand nila doon Sa ano yan? Sa bandang Himalayas, Oo, no? bandang Himalayas may shared sila ron Lapit sa Nepal, yan. Yan, Pero yan. yung India ay nagtayo ng airbase dyan sa kabundukan ng Himalayas, no? Pinakamataas daw na airbase yan Oo. sa buong mundo dahil nag-station sila ng mga fighter planes, no, para malapit sa border ng China. Kung sakaling matake in China, ay meron silang pang race back, no? Mhm. So, maliban dyan, Romel, yung China at ang Russia ay meron ding border conflict, ha? Oo, tama. Oo, so lahat yan na may border may border conflict ang China sa north, south at bandang west, no? Bandang east, sorry. At sa bandang west naman nila, ang problema nila yung Xinjiang kasi ang Xinjiang po ay
ang mga karamihan tao diyan ay mga Uyghurs, no? Eh mga Muslim po 'yan, hindi po 'yan mga Hmm. Buddhist tulad ng China, no? So, yan po ay merong rebelde. May rebellion pong nangyayari diyan. Parang sa atin, sa Mindanao, no? May rebellion ng Muslim. Meron ding rebellion diyan sa Xinjiang province ng China, no? Kasi nga, tinake over ng China yung lugar na yan at nagpadala ng maraming mamaya nila para ma-overcome itong dami ng mga Muslim residents dyan sa lugar na yan. At Hmm. meron ding terrorism na nangyayari dyan, no? So, kung ang problema ng China at ang problema ng Amerika at natin ay terorismo, meron ding terrorism problem yung China dyan sa Xinjiang province. May nag-comment dito, Mog, si Emilio Richard de la Cruz. Sabi niya, 27 island at islet ang nakuha ng Vietnam sa West Philippine Sea. Pwede mo ba ma-fact check to? Yung yung 27 island, buong ano yan, buong South China Sea, no? Hindi sa West Philippine Sea. Kasi ang sinasakop ng Vietnam eh doon lang malapit sa kanila, no? Mm. Eh yun namang yung Northeast K, no, tsaka Southeast K, Southwest K, eh outside ng ano natin yan, EEZ, no? Mm. Actually, apat na isla na hawak ng Pilipinas, kasama na yung Pag-asa, ay wala na sa ating EEZ. Right, oh. Ang nasa ating EEZ na sinasakop ng China ay yung Mischief Reef, yung Panganiban Reef. Yan. Oh. So, nasa Part ating ng ano eh, part ng tama ba to, Mogs? Part ng Spratlys? Oo, part ng Spratlys pero nasa EEZ natin. Mm. Kasama na rin yung Bao de Masinloc, kasama na nasa EEZ natin. Pero wala akong alam na Vietnamese sa territory within our EEZ. Right, tama. Naalala mo ba yun, Mogs, na merong mga Vietnamese na mga mangingisda na parang sila ay na-stranded dyan sa within sa EEZ natin na tinulungan ng Coast Guard ba yun? Parang may naalala akong ganung balita nangyari before eh. Pero walang incident na kagaya ng ginagawa ng China against us, di ba? Sa in the past. Ang nga sa may ang declaration nga ng Philippine government, ito lang, August 28, ibinalita na Vietnam is not a real threat in the West Philippine Sea kasi hindi sila ganun ka-aggressive kumpara sa ginagawa ng China. Alam mo, kasi yung mga Vietnamese, balikan natin nung hindi pa tayo magkaibigan ng Vietnam, no? Mm. Bago sila sumama sa ASEAN. Kasi sumama sa ASEAN mga late 1990s na eh. Nung unang panahon, binabaril nila yung mga Pilipino pag lumalapit sa kanilang isla dyan sa South China Sea, no? Mm. Yung mga insidente ng pamaril eh. So iniiwasan po ng mga Filipino fishermen yan, no? Pero ang nangyari nung sumama sila sa ASEAN at naging kaibigan natin, ay tinutulungan, no? Tayo. Naalala mo yung Genber na bangka na sinagasaan ng Tama. China? Ang Oo, nag-rescue doon sa mga Pilipino ay Vietnamese. correct. So talagang malaking tulong ang Vietnam. Kaya lang Romel, ang problema ko diyan ang mga Vietnamese fishermen ay pumapasok na sa ating EEZ. Yan, oo. Oh, yun lang aking problema at hindi naman mapigilan ng ating Coast Guard at Navy. Although marami ng instances na inuhuli ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy yung mga Vietnamese vessels na pumapasok sa ating EEZ. Kasi alam mo, nakikita ng mga Filipino fishermen, nasa sila 30 nautical miles. Right, malapit 40 na. nautical miles sa ating dalampasigan, no? Mm. At kinukuha nila yung yaman dagat na para sana sa mga Filipino fishermen, Right. no? Mm. So, Eh, although unfortunately, Mogs, iyan na rin na nangyayari sa sa
I think yan ang ginagawa ng China, hindi lang sa Pilipinas kasi may mga reports na nakakaabot na ng Argentina. Imagine mo, Argentina Oo. nakakaabot Eh, ng Chinese fishing vessels doon. At Oo. yun, literal na ang tawag nila, ano, nire-rape na yung natural resources ng mga bansa na yun. So, ah hindi ko alam kung para i-controlin din yung fish trade, yung seafood market. Pero Mm. obvious na hindi sumusunod sa ano to sa international Eh, rules-based order ang China. alam mo kasi, mahigit 1 bilyon ng tao sa China eh. So maraming bungangang pakainin. Kaya talaga naghahanap sila ng paraan para Masustain, no? i-sustain ang kanilang Supply. population. Right, oo. Talaga maghahanap ng paraan yan, mangingisda kung saan saan, no? Mhm. Ang problema, ang South China Sea po, ay masyado ng overfished, no? Mm. Yung mga isda dito sa may malapit sa atin, dalampasigan, ay kinukuha na rin ng Vietnam at ng China at ang masama sa atin pa binibenta. Yun nga, natawa nga ako mo. Naalala ko yun last year pa. Sinabi mo na rin yung sa atin binibenta. Last year, paborito namin yung steam pompano. Pinag-aralan ko rin yung recipe nun kung paano siya lutuin. So, namili kami ng steam pompano sa palengke. Aba, sabi ko, "Ang dami oh. Fresh. Fresh na fresh." Nung nakita ko yung karton, naknanto ko, China. So, sabi ko, baka mamaya galing sa West Philippines itong pompano na to. Alam mo, Romel, nakapasal ako sa Xiamen eh. Matagal na, no? Hindi ko alam, pero may mga ano dyan eh. Pearl na tindahan. Oo. Anong tinatanong ko eh, saan nakukuha yung pearl? South Sea Pearl Eh sa sa ba? Pilipinas. Eh di sa Baudi Masinloc. Di ba nga yung mga malalaking clamshells, Oo. yung ninanakaw nila. Yung mga ano, yung mga Tacloban natin Taklobo, na oo. kaya, Oo. nanakaw nila eh. Kaya nga. Ito po yung bakit po nakita ninyo mga lolo't lola yung pinag-usapan natin kanina. Nagsimula tayo kay Duterte na umabot sa China, sa South China Sea kasi magkakawing po yan eh. Imagine niyo po kung Duterte pa rin ang presidente ngayon, paano na lang yung sitwasyon doon sa West Philippine Sea. Baka wala na talaga tayong teritoryo doon at ang mga wala na tayong makuwang isda doon. Kasi nga imagine niyo yung linya ng nine dash line ng China. Abay, kulang na lang sakupin pa yung Palawan, 'di ba? Mogs, may lumabas nga na ano Oo. na Apa. ah, mapa sila na pati Palawan kanila daw kasi may mga ancient Chinese daw na na naka-travel at nagland sa Palawan. Aba, malay mo sa future, joke nga to online Malay mo in the future, sabihin nila ang China may-ari ng buwan. Bakit? Kasi meron silang ninuno na tumingin sa buwan at sinabi akin yan. Alam mo, hindi malayo yan, no? Sa Pilipinas, eh, ang nila dahil ah umaalala nyo, no? May isang Chinese pirate, si Limahong. Yeah, tama. Oo, Tayo sumugod ng dito. kingdom dyan sa Pangasinan. Correct. Part ng Philippine history natin yun. Pinag-aaralan natin Oo. yung ginawang pananakop ni Limahong pero saglit lang yun. Oo, eh, biro mo, may kingdom si Limahong dyan, sabihin ng China, o amin kayo. Correct. Baka nga mamaya, binondo ang kanina nila Di ba? Baka ikaw, Mogs, malaman nila, meron kang Chinese blood at sabihin, ikaw ay traitor sa kanilang lahi. Alam mo yung ano, yung Chinatown, no? Eh yan ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Yeah, tama. Oo, nasa Oo. record yan. Yan ang unang-unang Chinatown. Kaya ano tinawag na Sangli Point? Alam niyo ba yung Sangli Point sa Oo nga. Cavite? Bakit Yan Sangli? may base ang Pilipinas diyan, yung Air Force at Navy. Kaya po tinawag na Sangli yan kasi nung panahon ng Kastila ay hindi pinapayagan ng mga Kastila na makipag-trade yung China sa Manila, no? So, naglagay sila ng isang lugar diyan sa Cavite na hanggang diyan lang kayo, no? So marami pong Chinese trader diyan kaya tinawag na Sangli Point yan. Mm, Diyan lang pwedeng makipag-barter yung China. yung mga Chinese traders na galing pa ng mainland. At Mm. nung napayagan sila na maglagay ng kailang mga parang bahay, no, sa Manila,
sa labas po ng Walled City ng Intramuros. At yan po ay ang Binondo. Yung Sanik Yan. sa Binondo, yan Mm. po, diyan po nagkaroon ng Chinatown, no? At ang tawag dyan Parian nung panahon ng Kastila at ilang beses na nagrebelde ang mga Chinese, no, diyan sa lugar na yan dahil sa repressive din naman yung ginagawa ng mga Mga Spaniard. Kastila. Mm. Kastila kasi hindi lang po mga Pilipino ang talagang pagmamalupitan ng mga Kastila kundi pati yung mga Chinese dahil hindi po sila native dito sa ating bansa, no? Mm. Parang foreigner po ang tingin sa kanila kaya yun, kaya nag-aakla sila. Pero matagal na merong ugnayan ng Pilipinas at ng China bago pa Correct. dumating mga China, no? Tama, oh. Trading So, partner, tsaka syempre, yung ibang mga Chinese traders, kahit noon naman hanggang ngayon, di ba, Mogs? Mga marino, mga seaman, mm, nagkakaroon ng pamilya sa kanilang next port of destination. mm, Ganun din po, di ba, mga sundalo, ganun din, pag nadidestino sa ibang lugar, nagkakaroon ng panibagong pamilya. oh, Ang mga Chinese traders din noon, kaya may mixed race na tayo dito sa Pilipinas. There's no such thing as a pure Filipino. Kasi hindi mo na rin masasabi kahit 'di ba ang China din naman Bogs, 'di ba? oh, Kung titingnan niyo yung mapa ng China ngayon, expansionist 'yan eh. Kinuha nila yung Tibet, kinuha nila yung Mongolia. Hindi naman yan talaga yung original Qin Empire yan eh, yung original China. So nag-expand lang yan sila na nag-expand. So hindi mo rin masasabi na may pure Chinese kasi iba-ibang lahi yan, iba yung lahi ng Tibetan, iba yung sa Mongolian, di ba? Tsaka alam mo, ang totoong Chinese, yung tinatawag na Han race. Yan, na No, Hans. Han. Oh, kung nanonood kayo Yan. ng Sila, nung yung sa cartoons Mogs, yung sa Mulan, si oh, Mulan, no, di ba? Yun yung mm, native talaga yung Han. Kaya naman sila naging tinawag na China yung dahil Han, kay oh, Emperor Qin. Siya yung nag-unite ng mga warring tribes. And oh. Tsaka madami diyang ethnic groups sa China. tama. Oh. Kumbaga dito sa Maraming ethnic Pilipinas, groups, 'di ba? no? Magkakamukha Sa pero China, marami. dito sa Pilipinas, 'di ba, Mogs? Ganun din, iba-ibang Actually, ethnic groups. yung talagang, yung last emperor nila, no? Yung last empire nila, yung Qing Dynasty, na nagtapos nung early 1900s, hindi po pure Chinese yon. Yun ay mga Manchurian, no? Right. Manchu, Mm. tawag doon Manchu. Oo. So hindi po yan ethnic Chinese. At naalala niyo si Kublai Khan, tsaka si Genghis Khan, no? Correct, correct. Nasako po ng mga Mongolians ang China noong 13th century, no? Mm. Kaya yung pong isang dynasty diyan, tinatawag nilang dynasty na simulan ni Kublai Khan, namayagpag po yan, no? 13th hanggang 14th century. At nung panahon na yon, dumating si Marco Polo, Yan. no? Mm. Sa pamamagitan ng Silk Road mula sa Yan. India. 'Di ba? Nagkaroon So, kayo yun ng po ang libreng history lesson kay Mogs. yan. So, hindi po, ngayon pa lang talaga namamayagpag yung Han na race ng China after na manaig yung Communist Party noong 1949. No? Oo. At kung pag-aaralan nyo rin po yung history ninyo, ang lumaban talaga doon sa China para mapalaya sila doon sa Last Empire ng China ay itong mga kung ano ngayon ang Kuomintang Party which formed Taiwan. Kaya yung bumagsak yung empire, Republic of China yan. Pero Oh, nag-rise up ang communist at ang Communist Party, ang CCP, sila ngayon ang nagpatalisik sa Kuomintang kaya nawala ang Republic of China, nagtago doon sa island of Taiwan. Okay, so doon nag-transfer ang Republic of China. yung, So, yung Republic of China, nagsimula yan kay Dr. Sun Yat-sen. yan, oo. Oh, So, yan ang ngayon, presidente. sila na ngayon ang pumalit doon. Ang kumuha ngayon sa China
ay ang People's Republic of China. Yun na Nagkaroon ng yun. civil war, Romel. Yan, oh. Naglaban ang komunista at ang nasyonalista. Yan. Kaya yun Pero po yung history ang dyan. leader ng China bago nanaig ang Communist Party ay si yung nasa Taiwan, no? Si Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, yeah. Mm. Si General Chiang Kai-shek. Siya po ang leader ng China bago nanaig ang Communist Party. Yeah. So, balik lang ako rin mo sa isang comment ng ating viewer may mga pag-usapan din naman ng China. Ang isang comment niya rito is sabi ni Liwa Morido. Naku, nakabili Hindi, Ayun. bumalik na. Teka ha. O, di ba? Live na live. Ayan, okay na ba tayo? Okay na po ba? Ayan, okay. Yan, makabalik na tayo uli. Si Oliver, yung sabi niya nawala. Oo nga, biglang naputol. Hindi ko alam bakit naputol. Okay naman ang internet Bumalik na. connection ko. Baka ang YouTube na naman ito. Pero mabuti, inano natin, nire-record natin. Sabi niya, basahin ko ulit yung comment ni Liwa Morido. Sabi niya, nako, nakabili ako ng broccoli from China. Nung niluto, parang rubber ang lasa. Kaya magmula noon, di na ako bumibili ng kahit ano from China. Sorry po. may comment tuloy dito si Blue D. Ano raw, si Juan Santos, si Lorenzo Ruiz ay Chinese. Totoo po yun, Chinese mestizo po, si Lorenzo Ruiz. Pero Katoliko po siya. Ayan, balik na lang tayo uli. Ayan. na nangihinayang sila at napuputol daw kasi history class daw. Actually, pwede namin pag-usapan ho yan. Kaya gusto ko rin isang beses pa lang nakapunta ng Taiwan Mogs. 4 na araw ako doon, pero nabitin ako. Kasi there's so much history to talk about sa Taiwan. At syempre, love na love ko mga Taiwanese. Kasi nga, parang Pilipinas sila eh. They love freedom, they value freedom and human rights. Hindi kagaya sa China. Kaya kahit na anong puri nyo sa akin about sa China, hindi ako admirer ng China kasi ang namumuno doon, ang mga policies nila ay repressive. Ang mga namumuno doon ay mga repressive communists na kunwari meron silang freedom of speech and expression, pero ang katotohanan noon pinatalsik nila yung mga nobility ng China para sila naman ang mamuno. Tama kayo, Romel. Siguro merong akong imbitasyon sa Taiwan sa darating ni February. Yan. So baka nandiyan po ako sa February sa Taiwan dahil inibita po ako ng isang classmate ko, no? Nagtatrabaho doon, Romel. Okay. Meron akong yung natin Mogs, yung unang episode natin pagdating sa Foreign Information Manipulation and Interference or FIMI, pag-usapan natin yung ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Magsimula po yan bukas ng gabi. Hindi naman po tayo live, magre-recording lang. Pero panoorin nyo po yung series na yun na gagawin namin. Upload namin dito, i-click nyo po sa may playlist. Makikita nyo at mapag-aaralan ninyo kung bakit sino-sino yung behind dyan sa foreign influence operation na yan at paano to nakaka-apekto dito sa domestic policies natin sa Pilipinas, lalong-lalo na yun, nakikialam sila sa
ating politika dito sa ating bansa. May mga nagko-comment na napuputol sila. Akin din dito, Mogs. Minomonitor ko rito sa aking cellphone yung live stream natin. Putol-putol nga tayo. Pero yung pasok naman ng recording natin, okay pa. So, sa mga nanonood po, don't worry po. Nag-record po ako at ipapasok, i-upload po namin ito sa YouTube uli. Ang problema yata ang YouTube mismo eh. Kaya ganito ang sitwasyon natin ngayon. Mogs, may tanong dito si Revolutionary Thinker. Totoo po ba na may secret base na yung China sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Wala naman. Kasi kung siguro may mga tinatawag tayo sa intelligence, no? Ang tawag nila sleeper cells, no? Yan. Siguro may mga dayuhan na nandito pumasok at nagtatrabaho, no? At hindi mo alam Mga spiya. nagka-gather na ng information o mga spiya. Pero tawag Correct. po diyan sleeper cells. Yan. Hindi po sila nakalitaw, no? Hindi po sila identified, Mm. no? Pagka delikado po ito dahil maaring i-activate sila sa ibang panahon, darating na panahon kung may kaguluhan na, no? So, Mm. yan po ang dapat na tinatrabaho ng ating domestic intelligence, no? Sa NICA, sa Armed Forces of the Philippines at sa Mm. Philippine National Police, no? Dapat po hinahanap to kasi marami pong Chinese ang dumating dito nung kasagsagan ng Pogo. Mm. Umabot sila sa 500,000, Romel, no? Correct. So hindi natin alam kung lahat ito ay nakabalik na sa mainland China. So maaari may naiwan dito at may marami diyan ay mga tinatawag na sleeper cells, no? Mga itatago, no? Kung naalala nyo, may narate na bahay dyan sa Valle Verde, no? Na may nakuhang mga armas. Correct. Bahay, no? Na kung saan ang natira ay mga Chinese, no? Mm. At sinasabi na yung ibang mga Chinese na nasa Pilipinas, ang build nila ay build ng sundalo, no? Mga bata pa. Correct ko. So yun po ay wala naman tayong matibay na ebidensya na ito ay mga espiya o mga talagang sundalo, pero dapat po tayo mag-ingat, no? Sana tumulong ating mga kabayan na ma-identify itong mga sleeper cells sa ating bansa. Tsaka syempre, yung issue, 2025 din tumogs. Yung issue tungkol kay Alice Go. Dahil Oo. sleeper cells din yung usapan natin ngayon, di ba? Mga ilang mga mayor na rin ang nako-question, mga local businessman na may Chinese origin na magaling magtagalog pero baka mamaya di nga natin alam, baka Alice Go to. So, malaking issue yan, Mogs, no? Ano sa tingin mo rin ang implication nito? May mga nagsasabi pa nagiging xenophobe tayong mga Pilipino because of this daw. Tina-target daw natin yung mga singkit at mga Chinese sounding names. Mali yan, Rome, kasi hindi naman galit ang mga Pilipino sa mga Chinese, no, na nationals. Actually, ang Pilipinas ay nagagalit lang sa Communist Party of China, no? Kasi Mm. yung kanilang mga polisiya at lang ginagawa ay para kamkamin ang ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Oo. Pahirapan yung ating mga mangingisda, no? Yun po ang hindi gusto ng Pilipinas. Pero kung galit ba ang Pilipinas sa Chinese? Hindi po, no? Actually, marami tayong Chinese friends dito sa Pilipinas, no? At marami ang gumagawa ng negosyo at nagpapalago ng ating ekonomiya, no? Mm. So, okay lang po 'yan. Okay lang po yung relation, yung tinatawag na people to people relation, no? Right. Mm. Ang hindi po maganda yung ginagawa ng Chinese Communist Party, no? Right. Not all So, Chinese, klaruin po. Hindi tayo galit sa China as a country
and the Chinese people as a race. Ang galit po tayo sa ginagawa ng Chinese Communist Party. Okay? Sige, Mogs, tuloy. Oh, tama yun, Romel, no? At naalala mo diyan sa may bandang Davao, no? Na Mm, 1,200 na birth certificate ang narehistro, right. Mm, banyagang Chino, no? So, kung nangyari po yan sa Davao, no, Sur, ay sa ampang lugar merong ganyan. correct. So dapat na maging mapagmatyag po at maingat ang ating mga kabayan dahil hindi pa natin alam ang intensyon ng ibang mga Chino dito sa ating bansa. Mm, may mga nagko-comment dito na natutuwa raw din sila dito sa usapan natin. Kaya po kami dapat ang inyong sinusuportahan. Mag-like at subscribe po kasi una ako nagtuturo sa kolehiyo at ako nagre-research si Manny Mog sa tagal na niya sa issue ng pag-cover ng national defense at international relations at si Ronald Llamas naman pagdating sa politics hindi ko kami yung bigla na lang sumulpot at nag YouTube kasi gusto namin kumita. Okay? Hindi po kasi Mogs may mga nakikita ako na dati nasa may crypto lang tapos biglang okay, ganito na yung program mo. Meron nga meron nga akong meron nga rin ako nakita na na isang dati nasa may networking tapos political vlogging na rin siya ngayon. Pero ah, Marco supporter alam mo yun, yung before nung election ng 2022 puro papuri dun sa matanda ang Marcos. So nung nagkahiwalay na yung unit team, syempre kampi siya kay kay BBM. Hindi siya kampi kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Pero Ah. ang point lang doon is marunong din sana tayong kumilatis nung mga source ng information natin. Kung opinion lang din naman nila yun, sana yung opinion nila ay nakabase lang sa tamang impormasyon. At syempre sa years of experience. Ako naman dito, hindi naman ako nag-claim na eksperto ako. Taga-tanong lang ako kay Manny Mogs. Tsaka kay Ronald. Ito, Romel, no, may tanong si Revolutionary Thinker. Sabi Yeah, niya, yeah, yeah. Sige, go. may rumors po kasi dati na may bumibili ng lupa sa mga strategic na lugar na Chinese na bansa tapos pinapadaan lang sa Pinoy na kunyari sila bumili. Totoo ba to? Totoo po yan. Kasi Mm, marami pong lugar sa Pilipinas, no? Yung malapit sa military bases natin, sa Palawan, alam mo bang gumagawa ng ecotourism na projects ang mga China, hindi lang sa Palawan, sa Cagayan, no? oo. Uh, kung saan pa na merong mga EDCA bases, no? So talagang gusto nilang manmanan, no? At kung titignan niyo kung saan tinatayo yung mga pogo, no? Ayan, Correct. malapit po sa military camps dito sa Metro Manila. Mm, Yung yung Chinese International School, Romel, oo, McKinley, abay nasa likod tama. ng Bonifacio. Kaya nga, So talagang dumidikit po itong mga Chinese dun sa kung saan malapit ang ating mga military bases, military camps, no? So kung nag-espiya sila ay bahala na kayong musika dahil wala po namang ebidensya, no? Wala pa namang ebidensya na may ganyang pangyayari o ganyang activities yung China, no? Kaya lang it's very concerning na yung location nila ay strategically close, no? Dun sa mga military facilities natin. Mogs, kahit sa Amerika, naging issue na yan nung bago natapos ang termino ni Pangulong Biden, ni Joe Biden, kasi nga Mhm. napag-alaman nila na yung mga Chinese businesses are purchasing land malapit sa mga military bases or mga kilalang government offices. So, yun din ang issue na
ng opposition ng ilang mga tao at mga sektor sa UK naman, sa London, kasi may plano ang Chinese government na magtayo ng isang mega embassy nila sa London. So yun ang kinakatakot nila, na baka gamitin for cyber warfare yung embassy na yun, kasi nga nakita naman doon sa ilang mga kaso sa Europe na ang dami ng mga intellectual property theft na ginawa ng mga Chinese businessmen. Yung pala mga member ng Communist Party nagpapanggap ng mga either professor na umattend lang sa mga conference or mga businessmen. Mm. Alam Kaya, mo, nung sige Mogs. nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, binalak ng China na magtayo ng embassy. Alam mo saan? Saan? Yan, sa may reclaimed area, sa may CCP. Yun. Oo, malapit sa US Embassy, no? Halos katanawan na US Embassy, no? Correct. Kasi alam mo ang Chinese Embassy kung nasaan ngayon, nasa loob ng Dasmariñas Village. Mm. Saan doon din nakatira yung ambassador ng China. At yung nakikita nyo dyan sa may Buendia, hindi po yan ang embassy, konsulada lang po yan. Mm. Kung kukuha kayo ng visa, puntang China, diyan kayo pupunta sa konsulada, no? Mm. Pero yung embassy nila ay diyan po sa loob ng Dasmariñas Village, no? Pero balak po nilang ilipat 'yan doon sa bandang Pasay sa may Roas Boulevard sa may CCP Mm. complex. No? Kaya lang alam mo nag-negotiate no kung sino noon? Aba, Oo. eh, si Jun Lusada. Oo, kaya sinapubliko niya na may balak yung China dahil yung nga nakasuhan na siya dahil dun sa ZTE NBN project, di ba? Yung broadband Mm. project Oo. na sinasabi ng SEC may 200 ka rito, di ba? Correct. Oo. Yan, oo. Kasi isang malaking ah, kontrata ng China, ng ZTE, no? Telecoms, yung broadband. Kung natuloy yan, Romel, hawak ng China ang komunikasyon ng gobyerno natin, lalo Correct. yung Mm. broadband, yung internet, no? So, madali lang mapasok yan, no? But na lang hindi natuloy, no? Yung proyekto na yan. Yan. May comment dito si Millicent. Sabi niya, zoning is another issue there daw. Dahil nga sa may Dasmariñas Village daw, mayroon ng commercial address. Pero I think mas, mas delikado dito, Mogs, yung ginagawa ng China na gumagamit din ng mga dummy. Mga Mm. Pilipino yung bumibili kasi nga 'di ba naging issue din yan doon sa may Ayon Hotel sa Baguio ba o sa Benguet eh. Imagine mo yung chief of staff biglang nagkaroon ng hotel. Chief of staff ni Eric Yap, o 'di ba? Oo. Sanya hinugot yung pera para mabili niya kagad yung hotel. So hindi rin nung nakapagtaka kasi marami akong kakilala actually na yung tauhan nila pure Chinese, walang papeles nandito sa Pilipinas, nagtayo ng business pero nakarehistro yung tauhan nila. Oo. Ginamit na dummy. Mm. Tama. So, Oo. yun ang nag-a-appear doon. So, hanggang ngayon wala silang legal na papeles pero nandito na nagbebenta. Diyan lang sa sa 168 Mall Mugs, nung nagpunta ako diyan, kinakausap ko nahihirapan talaga magtagalog yung iba Tapos iba nag-aaral magtagalog pero aminado naman sila talaga na hindi sila legal. Correct. Oo. Alam mo, hindi lang naman mga Chinese ang illegal dito, no? Marami ring Indian. Right, isa rin yan. Oo. Oh, may comment dito si C. Vicena na parang yung Chinese police ay not just spying on the Philippines, more like spying on their own citizens. So, dual role po yan. Siyempre, ang hanap nila is kung may mga Chinese citizens dito, malay natin, ang habol nila doon, di ba Mogs, yan ang ginagawa nila, yung mga dissidents. Kung Oo. nagpapakalag na yung mga Chinese citizens pupunta sa ibang bansa at magpapakalat ng mga anti-CCP rhetoric. Yung Yan. mga kinikriticize si Xi Jinping, yung mga policies nila back home. Mm.
Kaya alam mo sa Amerika may mga Chinese police eh. Meron pa ngang Chinese police sa station eh. Oh, kaya nga, oh. Sa ano, napanood ko yun, isang documentary sa Australia din, nang aaresto yung Chinese police sa Australia. Oo. 'Di ba ibang klase? Oo. Pero na-alerto ang Australian government eh. Kaya tiniktikan din nila tong mga Chinese police na ito eh. Kasi nga anong batas ang ini-implement mo kung nandun ka, 'di ba? Oo, sovereignty 'yun, di ba? Kaya nga eh, Oh. nang naglilibot-libot ka, hindi ka naman naglilibot sa loob ng embassy ng China. Eh nandun ka sa ano, sa publiko. So kung sino-sino yung inaaresto nila just because nag-ano sila, nagke-criticize sila sa China. So, quick ano natin Mogs, quick summary natin na napag-usapan natin ngayong episode na to na putol-putol nang dahil sa hindi magandang connection na YouTube. Pero wag po kayong mag-alala, nakikita ko rito sa ating chat, maganda raw audio natin. Kung kayo po ay nabitin, i-upload ko po yung recording nitong aming conversations ni Mogs. Kasi kahit po napuputol sa inyong stream, nare-record naman po yung audio. Or kahit na freeze yung aming video, nare-record po yung audio. So pwede nyo po kaming mapakinggan pa rin kahit na wag na ho kayong tumingin sa aming napakagwapong mga pagmumukha. Makinig na lang ho kayo. At wag ho kayo mag-alala, before matapos ang 2025, ilo-launch po ng inyong mga lolo ang aming Spotify channel para pwede po kayo maka-download na lang ng aming mga podcast at kayo ay nakikinig sa amin kung kayo ay nasa gitna ng kalsada, nagda-drive o kaya kayo naglalaba o kaya ay gusto nyo matipid din yung inyong baterya sa inyong mga device, lalo sa inyong cellphone, hindi na kailangan naka-on yung video at napakikinggan nyo na lang yung aming usapan. Okay? So, quick summary natin, Mogs. Ang pinaka nakakagimbal na balita ng 2025 base sa opinion mo at sa pananaw ko rin ay yung pagkakaaresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Interpol sa Pilipinas at pagdala sa kanya sa ICC sa Dahig. So ito nga po ay malaki ang implication locally and regionally. Kaya siguro nagkaganyan na rin ang ano no, ang China at nanggigil dahil yung kanilang paboritong ano ang kanilang paboritong ano ba ang description natin doon? Ang kanilang boylet eh naaresto kasi nga malaki ang naging ano no? Hindi ko masabi Mogs na nag-improve yung relations ng Pilipinas with China under Duterte. Ang pero ang positive ako na masasabi ko na mas malaki ang nakuwang benepisyo ng China mula sa Pilipinas kaysa ang Pilipinas mula sa China mula 2016 hanggang 2022 habang presidente. Okay, tama ka diyan, Romel. Agree and agree ako. Oh, pinuri ka ni ano, ni revolutionary thinker. Galing ni Sir Mogs, pwede talaga Secretary of National Defense, oh, di ba? Oh, Salamat. nako, bumili ka pa ng libro niya, ano, Revolutionary. Doon mo makikita kung saan nahubog yung galing ni Manny Mogs. Pagdating diyan sa ano, sa issue ng security and ano, international relations, 'di ba? Hindi yan basta-basta si Manny Mogs. Okay? Oh, Mogs, yung ano, final words sa mga nangyari sa 2025 at mga dapat nating pakakaabangan sa pagbubukas ng 2026 aside dyan sa mga inaasahan nating aresto at impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo, Romel, no? Itong nakaraang 2025 malaki ang nangyaring ah, mga balita, no? At sa tingin ko ay muntik nang tumimbuwang si Pangulong Marcos, no? Dahil sa corruption issue, no? Ito ang kanyang weakest point at ito ang kanyang nakita kong vulnerability, no? Kaya nakita niyo naman na sumadsad sa -3 ang Mm. issue at wala pa siyang naipapakulong na kanyang pinangako, no? Kaya sa 2026 po abangan natin kung ano pa ang dapat mangyari dahil mismong si Pangulong Marcos na ang talagang nasasabi ito sa corruption scandal, no? Kasi yung Mm. mga taong malapit sa kanya ay sumasabit na, no?
tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinasabi ni Ping Lacson ay merong 8 billion na allocables, no? Correct. At at ang mga allocables ay mabilis na nare-release ang SARO dahil hawak nila si Secretary Amina Pangandaman noon, no? At alam mo na, ang Undersecretary Jojo Cadiz na malapit sa kanya ay maraming kontrata sa Ilocos Norte, no? Na ang contractor ay anak niya at medyo sasabit dito, no? Yung mga tao malapit kay Pangulong Marcos. So abangan po natin lahat yan. Hindi lamang po yung tatlong senador na sila Chis, Jinggoy at Joel at ilang kongresista, kundi pati yung mga executive officials natin ay lumalabas na may kinalaman dito sa mga flood control scandals. Correct. At ang advice po namin parati ni Mogs, kung gusto nyo po kayo ay makatanggap ng tamang impormasyon para mag-guide yung inyong opinion, syempre dapat yung inyong opinion para maging tama at well-informed, dapat tumututo kayo sa mga official sources ng tamang impormasyon, mga trusted news organizations, at syempre mga komentarista na tama rin naman ang pinanggagalingan. Tama yung impormasyon na pinagbabasihan. At syempre, ikalitisin nyo rin po yung mga background ng inyong mga pinakikinggan. Hindi naman ho lahat ng may opinion, tama talaga yung opinion. Di ba, Mogs? Narinig natin yan noong 2022 nung kampanya, respect my opinion. Hindi ho lahat ng opinion tama. Lahat po tayo may karapatan sa ating sariling opinion, pero hindi po lahat ng opinion ay nakabase sa tamang impormasyon. Therefore, hindi lahat ng opinion ay tama. Okay? So, greeting time tayo, Mogs. Bago tayo mag-goodbye, so pasalamatan po natin muli si Dada Sarmiento Malyari sa kanyang binigay na ayuda sa amin. Nagpadala po ng pamasko si Dada sa amin, aka Landa Dukot. Maraming salamat. Hello po kay Ma'am Annie Aquino ng Houston, Texas, Mogs. Nanonood siya ngayon. Notre Dame University sa Cotabato City professor siya from 1997 to 2016. Nag-comment ako kanina, sabi ko na nag-aral ako sa NDU from 1991 to 1996. So hindi pa kami nag-abot. Retiree na siya doon sa Houston, Texas. Maraming salamat po, Ma'am Annie, sa inyong suporta sa ating May programa. nagtatanong, Romel, kung ikaw doon nag-high school sa NDU. Hindi ako nag-high school sa NDU. Nag-high school ako sa Notre Dame, Manila. Pareho kami ni Sen Edu. Sa Caloocan po 'yan. Pero doon ako nag-college. Nakakuha ako ng ilang units ng AB Philosophy. Pero ako ay nakatapos ng aking Bachelor of Science in Mass Communication sa Emilio Aguinaldo College, Manila. Yung aking master's degree sa Asian Institute of Journalism and Communication. At patapos na po yung aking doctorate in Communication sa University of the Philippines. Okay? So magdo-doktor po ako. Hindi ako biglang sumulpot na lang at hindi ko alam yung pinagsasabi ko. Kagaya rin ni Mogs. Hindi ka nag-reseta. Hindi. Pero hindi ako nagre-reseta. Yun po. Ayun. Yun. Si Caramel 572 Mogs nagtatanong, saan po mabibili ang book ni Sir Mogs? Padala mo sa akin address mo at telephone number para sa delivery. Ayun. I-flash ko sa screen yung ating email. Ayan. Sa lolo ko wala kayo at gmail.com para makatanggap ng doon po kayo mag-email sa amin para mabigyan kayo ng instruction kung paano makaka-order ng libro ni Manny Mogs. At meron din tayo kasi mga kaibigan nag-i-email sa atin, nagpapadala ng mensahe. Meron po isang abogado na offer na kanyang services. Pag-usapan po namin nila Manny Mogs yun, pero kung kayo po ay willing tumulong sa amin, lalo na sa aming legal defense, kung maring isang panahon biglang idemanda si Mogs dahil sa sobrang kagwapuan niya, kailangan namin ng abogado, di ba? Kasi nga cute and cuddly lang si Manny Mogs kaya ako yung tinawag namin Lolo Bear yan. Kasi nga ilang mga viewers na rin natin nagsasabi na parang teddy bear si Manny Mogs na natutulog habang nagpo-program. Hindi po yan natutulog. Ang nag-iisip po yan ng malalim. And si Millicent, maraming salamat. Ang ganda ng comment niya, Mogs. Kaya pinin ko yung comment niya. Sabi niya, I love Manny Mogs. I love Romel. I love the always missing Ronald. Spread the word and support this grandpas. Okay, maraming salamat po. Kagaya po ng sinabi namin dati, nung una pa,
advocacy po namin to ni Manny Mogs. Hindi po ito yung source ng income namin. Hindi po ito yung full-time job namin. May mga full-time work din po kami. Si Manny Mogs po ay nasa may One News pa at sa TV5. Kahit sa kaya siya ay semi-retired. Ayan, nagsusulat. At nagtuturo din po yan si Manny Mogs sa UST, sa BA Journalism Program. At ako naman po ay full-time faculty rin at head of research ng Holy Cross of Davao College. At freelance journalist din po ako. At ako po ay nagsusulat sa isang international Catholic news organization at sa isang local news organization na nakabase po sa Mindanao. So, yun po yung, alam nyo naman, si Ronald, yun ang career niya, pa-interview. Kahit saan nakikita nyo. Si Elmi6789 nag-comment, Merry Christmas po, thank you po. At andyan lagi kayo na nagbibigay ng impormasyon sa mga katulad naming konti ang alam nangyayari sa Pilipinas. Si Millicent naman ng comment niya, sabi niya uli, si Dr. Romel. Ay, hindi ko po pinipilit yung tawag na doktor na yan. Kung gusto mo akong tawagin, okay. Kung ayaw, okay lang din. Pero Mogs, kinuwento ko sa misis ko yun kasi tinatanong niya sa akin, patapos na ako sa doctorate ko. Sabi niya, papatawag ka bang doktor? Hindi. Sabi ko, kung ayaw ko tawagin, hindi wag, edi Sir Romel, walang problema. Iba kasi, may mga na-experience ako nito, yung mga bagong graduate ng PhD. Pa nag-insist talaga sila pag tinawag ko nyari, Sir Romel. No, don't call me sir. Call me doctor. Mga ganun talaga. So may Para si konting, para si Lusutan. oo nga, di ba? Nung nabigay sa kanya yung honoris causa niya na ano, Doktor. honorary na doctorate niya dapat may doctor siya parati. Pero ang ano po talaga, konting trivia sa inyo mga lolo't lola. Ang term na doctor po is talagang unang na-apply yan sa university setting, hindi po sa mga doctor hospital. Kasi ang Latin po ng doctor is docere, meaning to teach. So pag ikaw ay naka-reach ng terminal degree, pag sinang terminal degree, yun ay pinaka-last. Kasi nga, bachelor's, master's, last po ang doctorate. Ibig sabihin, eksperto ka sa topic na yun, sa subject na yun, sa kurso na yun. So, kaya siya tinatawag na terminal degree. Kaya yung license to teach, okay, licentium nakalimutan ko yung Latin. Pero kaya nga docere, yung doctor is eksperto at yun ang kanyang tinuturo. So, in a way, parang si Manny Mogs, wala siyang ano wala siyang academic degree. Pero pagdating sa topic ng journalism, lalo na ano yung tinuturo mo Mogs sa sa UST. Political Journal. Okay, di ba? Wala nang ibang pwede magturo ng political journal na yun talaga expertise niya. Kumbaga sa ospital, 'di ba? Meron tayong mga cardiologist, pulmonologist, 'di ba? Endocrinologist, may mga kanya-kanyang expertise. So, yung term na doctor po talaga una na-applyan sa mga university professors. Okay, Ang so next time tuturo ko national security. yan, 'di ba? Saan kayo makakita niyan? Kay Manny Mogs lang yan. Yan talaga yung kanyang coverage. Yan yung kanyang, talagang yung mga estudyante doon matututo kung paano magsulat ng mga artikulo or paano imbestigahan yung i-cover yung ganong klaseng mga issues. Tapusin ko lang itong pagbati natin, Mogs. Si Roselyn Calika ng Umingan, Pangasinan at si Lihua Morido ng Tarlac nanonood din sa atin ngayong gabi. Maraming maraming salamat. Thank you, Wawi Sarmiento, ha. Tayo raw ang kanilang moral compass. Very rare these days. Thank you, ah. Dapat daw, Mogs, meron kang standee with the books. Suggestion ni si magbenta ka raw during People Power celebration. Aba, tignan po natin kung may konti na tayong naipon dito, gamitin natin para kay Manny Mogs. Sa mga nagtatanong kanina, Mogs, sa mga ads daw na nakikita nila habang sa program natin, kung nakakatulong. Nakakatulong po yon sa amin kahit hindi kayo bumibili. Kung kiniklik nyo yun, dagdag kita po namin yan. Pero ang problema sa YouTube kasi meron silang malaking bawas, may porsyento yan sa mga kinikita natin. So, meron tayong mga mababait na mga kaibigan kagaya ni Dada, ni Nash, yung ilan sa ating mga kaibigan nagpapadala ng ayuda sa atin. Tsaka mag-thank you din pala ako mo sa isang nagpadala sa atin sa GCash natin. Nagulat ako sa isang bank account nang galing yung pinadala. Nakita ko lang 26 niya pinadala. So, gift niya sa atin. Nagpadala si
galing yung AUB bank account niya na account ending 2391. Maraming salamat sa iyong padala sa atin. Kaya nagulat ako sa via GCash niya ipinadala sa atin. Meron din mga ilan nagpadala beforehand at pasasalamatan din natin yan sila. Ito, from 2920 yung kanyang last four numbers. And kay 7954. Ayan, yung mga nagpadala sa atin. Okay, yan po, nagpadala sa ating GCash. Maraming salamat po malaking inspirasyon po sa amin ito para ni Manny Mogs para ituloy namin itong advocacy namin kahit mahirap, kahit nakakapagod. Thank you very much. Ayan. May mga comment pa rito. Mogs, kung okay sa iyo ang ating may mga ano sa atin may mga members dito ng ating mga batang lolo at lolo Jason Statham, yung sa ating online community. Kung pwede po kayong mag-subscribe at mag-like. May mga kagaya nito si Prex Santos, niregaluhan niya si James Michael Santiago ng Lolo Ko gift membership. O, di ba? So, isa na siya sa mga members ng ating online community. Maging member po kayo ng online community natin at para ito Mogs, sa coming December 30, magkaroon tayo ng parang private party with our online members natin, ng community natin, para mag-hi hello lang via YouTube din. Pero mga ano lang po yun, mga nag-sign up po. Para pasalamatan lang namin sila sa kanilang pinadadalang tulong sa atin dito sa ating programa. Okay? Oo. Mm. Oo. Ano po yun, walang serious na usapan. Basta magpakilanlan lang tayo at makilala namin yung makita namin yung muka ng mga sumusuporta sa amin. So, it's a private party sa December 30. Abangan nyo po yan Okay, medyo mahaba na tayo, Mogs. Day off muna tayo bukas kasi linggo. Feast of Okay. the Holy Family. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako po si Roman Lopez kasama si Manny Mogato at ito ang Wala Kay sa Lolo Ko. Bye-bye! Thank you.